Kilat News Updates. Mga balita ngayon, dalawang dating rebelde sumuko sa militar sa Camarines Sur. 3.6 million pesos na halaga ng marijuana nasabat sa Davao City, dalawang tulak arestado. 247 undeclared cellphones nasamsam ng BOC port sa Cebu. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Voluntaryong sumuko sa 9th Infantry Battalion ang dalawang dating rebelde nitong unang araw ng Pebrero sa Barangay Pag-Oring, Nuevo Libmanan, Camarines Sur bilang bahagi ng Operation Pag-Ulay. Ayon sa kanila, pinili nilang magbalik loob dahil wala nang saysay ang kanilang ipinaglalaban at tanging hirap at pangamba lamang ang naranasan sa kabundukan. Pinuri nila ang programa ng Local Amnesty Board at ICLIP at nanawagan sa kanilang dating kasamahan na sumuko at samantalahin ang mga programang ito para sa ligtas at marangal na kinabukasan. Ayon sa 9th Infantry Battalion, bahagi ito ng patuloy na kampanya ng Philippine Army sa rehabilitasyon ng mga dating rebelde at pagpapanatili ng kapayapaan sa Camarines Sur. Arestado ang dalawang hinihinalang big-time marijuana pusher sa buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Camellia Homes, Barangay Communal, Davao City nitong January 31. Kinilala ang mga suspect na sina alias Christian at alias Athena na nahuli matapos makipagtransaksyon sa isang undercover agent. Sa operasyon, nasamsam ang 11 vacuum-sealed bricks ng tuyong dahon ng marijuana na tumitimbang ng 11 kilos na may tinatayang halagang 3.6 million pesos kabilang ang marked money. Ang operasyon ay pinangunahan ng PDEA Regional Office 11, katuwang ang NBI Southeastern Mindanao Regional Office at Buhangin Police Station. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 habang nagpapatuloy ang investigasyon sa pinagmulan ng iligal na droga. Nasamsam ng Bureau of Customs o BOC Port of Cebu sa pamamagitan ng Subport of Mactan ang 247 na piraso ng branded mobile phones na nagkakahalaga ng 1.68 million pesos na nagmula sa China noong January 31. Idineklara bilang personal effects ang shipment ngunit nadiskubre sa pisikal na inspeksyon matapos makitaan ng kahinahinalang X-ray images na ito ay may komersyal na dami at undeclared. Dahil dito, nagpalabas si District Collector Alexandra Yap Lumontad ng Warrant of Seizure and Detention dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Pinuri ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang Port of Cebu at iginiit na patuloy ang mahigpit na inspeksyon upang sugpuin ang smuggling alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.